Napabuntong hininga ako nang makatawid ng matiwasay sa tulay. Naghihintay ang mga kasama na may kanya-kanyang inaabala. Ito tubig, dito na lang muna tayo sa gilid. Wala na akong ideya kung sino ang nagsasalita, basta napasandal na lang ako sa kahoy at pilit ikalma ang sarili. Thanks bro, I'm fine, don't worry. Kita ko mula sa pagkakasandal ang kabuuan ng mga kasama. Karamihan dito ay napaupo na lamang. Maliban kay Manong Andres at Dreke na mukhang hindi na tinag sa dinaan ng tulay. Napatingin ako sa dala-dalang buko ni Manong, napaisip kung paano niya nadala ang mga ito. Ramdam ko pa rin hanggang ngayon kung paano ako dinuyan ng tulay. Maging ang palaisipan na baka may nangyaring masama sa amin. Sana nilakad ko na lang ang ilog papunta rito. Huli ka na bro, rinig kong sabi-sabi ng dalawang magkaibigan. Tara na po. May isa pa pong tulay tapos ilang lakad bago makarating ng bahay, ano. Para yata kaming himatayin sa narinig. Agad nagtinginan ang mga kasama na gusto na yata magpalamon sa lupa at di na umuwi ng bahay. Sumunod na lang kami kay Manong dahil wala kaming choice, di rin pwedeng magpaiwan kami o kaya bumalik ng gubat. Nagkaroon na rin ng mas maraming bahay habang nagpatuloy kami sa paglalakad. Halos karamihan ng taong nadaanan ay nasa amin ang atensyon. Ngayon lang ba sila nakakita ng mga estranghero? Napayuko na lang ako dahil sa lagkit ng mga tinginan nito sa amin. Mga estudyante, buti nakaligtas lahat, matagal-tagal na yan diba? Mukha nga, tanging paalang ni Andy ang tinitingnan ko habang patuloy sa paglalakad. Ipagpasensya niyo na sila, usap-usapan talaga kayo dito, wika ni Manong Andres na ikinalingon ko. Di ko maiwasan lingunin ang paligid, masasabi mo talagang simple lang ang pamumuhay. May dalawang tindahan na magkatabi kung saan doon rin nakatambay ang ilan sa mga residente dito. May mga batang naglalaro sa daan na agad ring napagilid nung makadaan kami. Ilang lakad mula rito ay kaunti na naman ang bahay, hindi ko mawari kung paano nila napiling manirahan dito sa sobrang tahimik. Pero mula sa mga karanasan na nangyari sa amin sa gubat, hindi ko rin sila masisisi. Dalawang tulay talaga ang kailangang daanan bago makarating ng bayan, yung sa San Lorenzo at saka itong sa amin, rinig kong sabi ni Manong. Doon ko na lang din napansin na hindi na gaya nung unang tulay ang tumambad sa amin. Gawa na ito sa bakal, mukhang bagong gawa pa dahil pulidong tingnan. Magkasunod lang kaming dumaan roon, sobrang komportable dahil hindi mo maramdaman na para kang dinuduyan. Nagawa ko pang lumingon sa ilog na wala namang masyadong tubig. Siguro konektado ito sa ilog kung saan kami namamalagi ng isang linggo. Matapos makadaan ng tulay ay maihagdaanan ulit pababa, gawa sa semento ang mga ito mukhang binigyan talaga ng pundo, hindi gaya ng sa San Lorenzo. Napaisip tuloy ako kung bakit hindi masyado inalagaan ang gawing iyon. Malapit na po, maam, ilang lakad na lang tapos ka nandun na agad ang bahay namin, dito na lang sa tabi Mitch, pipikit kami. Gago ka bro, rinig na rinig ko rito ang pagtawa ng dalawang kaibigan, mukhang si Mitch na naman ang trip ng mga to. Namangha ako sa nadatnan, di mo mapigilang mapakumpara ang estilo ng mga bahay dito kaysa doon sa una naming nadaanan. Makikita mong mas nakaangat ang mga residente, mas marami rin ang mga bahay na gawa sa semento. Sumunod lang kami kay Manong Andres nung lumiko ito pa kanan, hindi na sementado ang daan at makita mo sa malayuan na napalibutan ng puno ang lugar. Ang ganda dito no? Simple lang kinapatango ako kay Jessie nung huminto pa ito at hinintay ako para sabay kaming maglakad. Maaliwalas na ang dapit hapon, wala nang masyadong sinag ng araw pahiwatig na ilang minuto na lang ay magdidilim na. May tindahang maliit ilang lakad mula papasok, mukhang matagal na ang tindahan na ito, wala na rin masyadong laman. Siguro mga panindang sibuyas, ahos at asin na lamang at iilang sangkap pang luto. Di namin mapigilang mapalingalinga sa paligid, nakuha ng aking atensyon ang iyak ng isang bata sa labas na mukhang pinapagalitan ng nanay dahil ayaw pumasok. Wag na maglaro ire, gabi na trinig kong sabi ni Manong tsaka kami nagpatuloy sa paglakad. Hindi mo mapapansing magkadikit-dikit ang mga bahay dito dahil sa ilang halaman o puno sa bawat gilid. Agad may naghiyawan sa isang tindahan, mukhang mga tambay nag-iinuman pa yata. Napatabi si Andy sa gawin namin ni Jessie, maging ako rin ay natakot nung mukhang sa amin ang direksyon ng tinginan nito. Akala ko ba ilang lakad lang? Lampas 10 hakbang na to ah. Si Manong talaga, agad kong nasiko si Andy sa sinabi nito. Huminto kami sa dalawang magkakulay na bahay. Magkahalong puti at luntian, mukhang magkapamilya lang ang mga ito.
Unang pumasok si Manong pero mukhang wala kaming balak isama. Nakalimutan yata tayo. Dismayadong lingon ni Warren sa amin nung nag-antay kami ng ilang segundo. Lumabas ito agad pero wala nang dala-dalang buko. Dito po tayo sa kabila, wika nito at dumiretso sa kaharap na bahay. Sumunod lang kami rito hanggang makapasok sa loob. Ramdam ko ang lamig sa moderno nitong disenyo, namangha pa rin ako dahil mukhang mayaman ang may-ari. Oh! Natamim yata kayo? Wag na kayo mahiya, welcome kayo dito sa bahay. Hindi ko na lang liningon si Warren na mukhang may balak manggulo sa mga kasama. Ay magandang hapon, inom muna kayo ng tubig napatayo kami lahat nung pumasok ang isang ginang na may dala-dalang pitsel, kapansin-pansing malamig pa ito kaya medyo nauhaw ako sa nakita. Salamat po, agad nagsikuha ng baso ang mga kasama, muntikan pang maubos ni Warren ang unang salin nito dahil sa pagmamadali. Nako, mabuti naman at nakaligtas kayo lahat. May gusto ba kayong kainin? Anong gusto niyong ulam? Ipagluluto ko kayo, muntikan pa akong maubo nung maalala si Manang Lucy at mga paborito kong mga luto nito. Musta na kaya siya? Siguro nag-alala na yon. Na-excite ako nang maalala ang nakatagong cellphone sa bag, kahit ano po, walang problema sa amin. Yes po, kahit anong chicken, Warren. Agad napigil ng lahat kay Warren dahil nag-demand pa. Okay lang iyon, ngayon lang ulit kami may bisita dito. Kung may kailangan kayo sabihin nyo lang pwede pong makicharge. Agad nagtinginan ang lahat sa akin. Ano ba yan Renz, ang tagal naman ng phone mo. Few more minutes Warren, just wait, pinahinga muna kami ni Manong Andres habang naghahanda ang asawa nito ng panghapunan. Nais sana naming tumulong pero pinigilan niya kami at ipahinga na lang muna. Ang bait ng mga anak nila no. Kahit may mga asawa na hindi pa rin napabayaan sila Manong P. Dapat lang no, gusto ko rin magkaganto. Siguro after 0 years, hindi yata aabot dyan, mga 30 years siguro. Siyempre magjowa ka muna, magpakasal tapos magkaanak, magpaaral ka pa tapos iiwan para mag-abroad saka ka pa maging ginang na may 2 bahay. Napatingin kaming mga babae kay Drake na mukhang may balak pang mangulit. Peace, nako ilayo nyo sa akin yan, wika ni Mitch dito pinipigilang manghampas ng kasama. Tawang-tawa si Drake saka lumapit dun sa 2 lalaki na hanggang ngayon naghihintay pa rin kung kailan mafu yung phone ni Renz. Loko talaga, matapos ang ilang minuto ay nakaramdam kami ng pagod, napasandal na lang ako sa gilid habang katabi sina Andy at Mitch sa isang sofa. Umidlip rin sa magkabilang kotse sina Jessie at Allen. Habang yung 3 lalaki gusto yata humilata habang binabantayan pa rin yung mga phone. Naalimpungatan ako nang makarinig ng ingay. Naninibago sa liwanag ng paligid, akala ko nasa gubat pa kami. Napaupo rin naman ng maayos matapos bumalik sa ulira. Tulog pa rin ang mga kasama maliban kay Allen na seryoso lang ang tingin sa si. Agad kong naalala ang phone na kanina pa nakacharge, agad ko itong kinuha sa pwesto ng 3 lalaking kasalukuyan pa ring natutulog. Mukhang kakagising lang nitong si Allen dahil hindi pa rin kumukurap kahit bumalik na ako ng pwesto. Natuwa ako nang tumambad ulit ang wallpaper sa screen. Na-miss ko rin tong phone, yung 1 linggo na yun rin yata ang pinakamatagal na hindi ako gumamit ng kahit anong devices. Grabe kinaya ko pala. Minamasdan kong maigi ang screen. Posible kayang may nabago dito kahit di naman ginagamit. 6 oras 12 minuto Sunday, April 3. Napalunok ako nang maalalang April 5 yung graduation ceremony namin. Gising na pala kayo, ngayon lang din po Manong pirinig kong sagot ni Allen. Tamang-tama, baka may balita ulit ang Regional D sa mga kagaya niyong nawawala, napalingon ako kay Manong, medyo naguguluhan rin. Nag-abot ang mga mata namin ni Allen, saka dali-daling ginising ang mga kasama. Ano ba yun bro? Mamaya na. Bakit? Will, inaantok pa Kayo na lang ilumipas yata ang 1 minuto bago tuluyang nagising ang lahat. Nakaupo sa sahig sina Drake at Renz. Pilit namang umupo ni Warren sa pwesto nung gumising sa kanya, kaya pinabayaan na lang ito ni Allen at tumabi doon sa 2. Walang gustong magsalita, hindi pa rin ako tapos kakaisip na ilang araw na lang graduation na pero hanggang ngayon di pa rin kami nakakauwi. Wait, I forgot my phone, Renz, yung sakin paki-unplug din salamat, ang arte, fake mo. Wala, nagsiayos kami sa pwesto nung tumambad ang balita sa CE. Kasalukuyan pa ring nawawala ang ilang estudyante galing sa 4 na dibisyon,
matapos ang nangyaring engkwentro sa San Lorenzo. Alamin natin sa report ni Tez Lopez. Yes, I'm with F2 students. Tonight? No, yes, we are safe. Still planning, we're on the news. Grabe tayo yata ang huling naiwan sa gubat. Ito pa nakauwi agad sila kinaumagahan. Taray, edi kayo na magaling tiima, safe po kami ni Alan dito. Makakauwi rin kami, wag kayong mag-alala. Ma, wag hays naman wag kang ang umiyak dyan. Kanya-kanyang hawak ng phone ang mga kasama maliban sa akin na hindi magawang i-open ang data. Nakatanggap rin naman ako ng ilang missed calls, pero di ko na iyon nagawang tingnan kung saan galing. Naku, mamaya na iyang pinaggagawa nyo, kailangan nyo munang kumain. Halina! Sumunod din naman kami, syempre pagkain na iyan muntikan pa kaming hindi magkasya sa dining table, dahil pang-anim lang ito. Kayo po ginang. Mamaya na kami iho, kayo muna. Tila nagliwanag ang mata sa nakita, totoong fried chicken nga, may adobo pa at sinigang. I miss these. Kain na Miss Maarte, good vibes lang tayo dito, paalala ni Drake sa dalawang palaging nagbabangayan. Natahimik din naman ang lahat nung nagseryoso na ito sa pagkain. Ilang sandali pa'y lumapit si Manong na may dala-dalang soft drinks. May prutas dito sa itaas ng ref, kuha lang kayo, hala nakakahiya naman, pero salamat po, nilibot ko ng tingin ang mga kasama, busy pa rin ito kakalamon sa mga hinanda sa hapag. Naalala ko tuloy yung sitwasyon namin sa gubat, tanging dahon ng saging lang at halos prutas ang nasa hapag. Napaisip tuloy kung sinong mag-aakalang magkatagpo-tagpo kami. Kahit sa bahay na to mismo, wala akong ideya kung saang lupalop matagpuan ang lugar na to. May parte sa akin na hindi nagsisi sa mga nangyari, ewan. Siguro dahil sa panibagong kaibigan na meron ako. For sure, pagkatapos nito babalik kami sa dati pero hindi na mawala sa amin ang mga karanasan. Are you fine, Erin? Napalingon ako kay Renz na nasa gawing kaliwa ko lang, pinagitnaan si Jessie. Naman, sagot ko rito at napangiti ng tipid. Picture tayo dali, nangingibabaw ang boses ni Andit saka dali-daling tumayo at pinwesto ang phone sa taas ng ref, ano ba yan? Di kami kita, pumikit ka Drake, ito na pumwesto ka, may timer yan. Wala kaming choice kundi sumunod sa gusto ng babae. At hindi pa talaga nakontento, naging groovy ang kalabasan. Patingin! Ako, ito nga. O di ba ang ganda ko tingnan, ganda nga, hindi kami masyadong kita sa likod, ilang sandali pa'y naisipan na naming magligpit, kakahiya naman kung pati ito sila Manong pa ang gagawa. Ako na riyan mga iha, mga bisita kayo, okay lang po yan ginang, ngayon lang sila naging mabait, sabay kaming napalingon sa nagsasalitang si Warren. Tumagal pa ng ilang segundo ang pagtitig namin dito bago tuluyang umalis. O siya. Baka mag-away pa kayo. Ituloy niyo lang yan, kahit sobrang sikip pinipilit pa rin naming magkasyang apat sa paghugas ng pinagkainan. Mahirap rin palang magkaroon ng madaming kapatid sa bahay, maraming hugasan at liligpitin. Mga iha, pagkatapos nyo dyan, sabihan nyo lang ako nang maihatid ko na kayo sa kwarto. Yung mga lalaki mukhang matutulog na. Sa wakas, makakatulog na rin tayo ng komportable, wika ni Jessie habang busy ako kakatitig sa screen ng phone. Sunod-sunod ang ingay ng notification matapos kong binuksan ang data. Ano ba yan, Erin? Dami na kami sa'yo no? Di mo pa inaccept yung friend request ko sa Magkasabay na nagsalita sina Mitch at Jessie natapos ng mag-ayos ng higaan. Nako, baka next week niya pa maisipan yan. Tingnan niyo na lang yung pictures na pinost ko, walang katapusan ang ingay mula Messenger, Facebook pati rin Instagram. Hindi naman ako masyadong masok kaya nakakapanibago ang ganito. Una kong binuksan ang Messenger, madaming chats and missed calls. May tao yata, sandali lang wika ni Jessie saka tinahak ang pinto. Andy! Nagulat ako nang marinig ang boses ni Renz, wala itong emosyon na bumungad sa amin. O bakit? Napaupo ng maayos ang kaibigang babae. Nagtama ang tingin namin ni Renz saka tumingin ulit sa kaibigan. Uy, ginagawa mo dito. Sulpot naman ni Drake sa likod ni Renz, nananatiling nakatayo sa harap ng pinto. We need to talk, everyone, nagtinginan kaming apat bago sumunod kay Renz na umuna ng umalis. Galit yata. Mukha nga. Ba't ako lang tinawag? Para kaming isang grupo na pinapunta ng guidance office.
Nakatayo lang si Renz habang pasimpleng nakasandal malapit sa pintuan. Nakaupo sa magkasalungat na couch sina Warren at Allen habang kaming apat ay nagkasya sa sofa. Uy, kinakabahan ako ah. Ang tahimik nyo. Manahimik ka rin, sagot ni Warren kay Drake na mukhang walang kaalam-alam sa nangyari. Maging kaming apat na babae wala ring ideya kung anong pag-usapan. We can't go home tomorrow, ha? Bakit? Halos sabay naming sagot kay Renz. Tiningnan niya lang kami, mukhang bumalik na naman ang pagiging suplado/strikto nito. Inilabas nito ang phone, mainais ipakita. Yun lang. Nga pala bro, di mo pa ako inaccept sa friend naman tayo diba? Napailing na lang ako sa pinagsasabi nitong si Warren, buti hindi nairita itong lalaking nakatayo sa kakulitan ng mga kasama. Next time Warren, napatamim na lang ang lalaki nang mapansing wala sa mood si Renz sa kakulitan niya. Here, Andy posted our photo earlier, you saw it already. Tumango ang mga kasama bilang pagsang-ayon. Bakit? May mali ba dun? Nag-alalang tanong ni Andy, maging ako man ay kinakabahan kahit di ko pa nakita yung nasabing picture. Still not safe for us to use any social media or even post any updates while we are not yet at home. We're on the news, missing for almost a week now. Other students were interviewed and forced on giving statements about the incident. They're looking for remaining students, especially you Andy and Erin, and that includes me. Nagulat ako nang tumingin si Ren sa akin. Napaiwas agad at tumingin sa mga kasamahan na nagulat din sa mga narinig. Anong tungkol sa ating tatlo? Sunod kong tanong sa kanya. Agad bumalik ang tingin nito sa phone at maihinalungkat na naman panigurado. Check this, abot nito sa akin. May bumungad na isang post na naglalaman ng aming litrato, di ko mapigilang mapalunok. Nag-alok ng A100,000 na pabuya ang lokal na pamahalaan ng San Pablo sa mga makakita sa 2 estudyante at isang guro na kasalukuyan pa ring nawawala. No Andy, it's not your fault. Stop saying that, wala akong imik na nakikinig pa rin sa mga kasama. Hindi ko inasahan na ganito pala ang mangyayari. Simpleng entrance exam lang yung pinunta namin doon, pero bakit nangyari ang mga to? Mga gago talaga. Pati ba naman nawawala pag-iisipan ng masama? Sino ba tong James Alfred at mabigyan natin ng leksyon? Lumingon kami kay Warren na hindi pa rin tapos kakabasa sa mga comments. Ito pa oh. Ubos na yung 2 estudyante, may guro ba namang kasama? Warren, stop that nonsense, just ignore them, para kaming natalo sa isang laro na hindi pa rin makaget over. Nakapalibot pa rin sa sala ni Manong Andres. Sorry guys, di ko naman alam na artista na pala tayo pagbalik, na-miss ko lang mag-post ganun. Sorry talaga, promise tatanggalin ko lahat. Tinignan ko ang sariling kaibigan na ngayon ay hindi na gaanong humihikbi matapos ang kadramahan kanina. Ilang sandali pa ilumingon ang lahat kay Andy nung tumunog ang phone nito, mukhang may tumatawag pa yata. Hala, anong gagawin ko? Yung sa Regional DE tumatawag, nagtinginan ang lahat at halos walang gustong umimik sa dapat gawin ni Andy. Ayokong sagutin, paano ba to? Hindi ko rin alam ang dapat gawin. Gusto ko lang makauwi ng safe, pero bakit may pa-rewards pa? Ilang tao na yung nakakita sa amin dito, hindi nga lang ako sure kung alam nila yung tungkol sa aming tatlo. Mag-rest na lang muna tayo, agad tumayo si Mitch at umunang pumasok ng kwarto. Hinihintay ko pa rin yung updates kung sinong susundo sa akin dito, pwede na kaming makauwi bukas. Napalingon ako sa nagsasalita, napaiwas din nung matama ang tingin namin ni Drake. Pero di kinaya ng konsensya naming iiwan na lang kayo basta-basta, sagot ni Warren. Napatahimik kaming lahat habang napaupo na lang si Drake sa sahig. Let's sleep, late already, wika ni Renz at pumasok ng unang kwarto habang yung sa aming mga babae ay yung panghuli. Kaming 6 na lamang ang naiwan sa sala, gusto kong makapagplano ng tama bago matulog. Pwede ring uwi kami bukas tapos kukunin yung pabuya, malaki-laki rin yun. Di ba Drake? Napairap ako nang marinig ang sinabi ni Warren, loko talaga. Gago ka bro. Matulog ka na nga. Tumayo na lang ako at balak pumasok ng kwarto dahil mukhang hindi ako makapagplano dito. O saan ka pupunta? Matutulog, bakit? Sagot ko kay Drake nung dumaan ako sa gawin nito. Wala, sige matulog ka na tiningnan ko ulit ang mga kasama,
Alalim ang iniisip ng dalawang babaeng naiwan sa sofa habang si Allen nakatuon lang ang atensyon sa phone nito. Uy Andy, hindi mo pa na-accept yung friend request ko. Pareho lang kayo nung si Renz, habol na sabi ni Warren sa akin. Hindi ko pa nga nabuksan yung FE. Tiyakan na pag meron akong time, tumango lang ito, kaya agad din akong tumalikod at bumalik na ng kwarto. Naabutan kong nakahiga na si Mitch, seryosong nakatutok sa phone nito. Diyan ka na pala, asan yung dalawa? Humiga na lang din ako at napatulala na lang sa kisam. May pag-uusapan pa yata sila, sagot ko kay Mitch. Kasali si Renz? Di ko mapigilang mapalingon sa gawin nito, anong meron kay Renz? Gusto kong tanungin pero pinigilan ko na lang. Mag-aalas 10 na ng gabi pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nakapatay na ang lahat ng ilaw sa kwarto, pero may munting liwanag pa ring nakikita dahil babad ang mga kasama sa kanya-kanyang phone. Sinigurado ko munang nakasilent ito bago binuksan ang data. Magkasunod ang mga mensaheng natanggap sa Messenger. Halos galing ito sa mga kaibigan at kaklase. Nakatanggap uli ng panibagong text, kaya dali-dali ko itong binuksan. From, Mama Erin, mag-reply ka naman, na-contact na namin si Andy pero ikaw di ka sumasagot. Nag-alala na kami sayo, kukunin ka namin bukas ng Tito Mike mo. Ingat ka palagi dyan. Miss you anak. Tila may sumikip na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, gusto kong umiyak pero may humahad lang. Mukhang may nakaalalang mag-online ngayon ah. Ano nang balita Kath? Iniwas ko ang phone at tiningnan si Andy na katabi ko lamang. Bakit ha? Text mo naman mama mo, kanina pa ako kinukulit ni Tito Mike ayaw mo raw sumagot, nabasa ko naman na yung text, pupunta sila bukas, tumango lang si Andy at ibinalik ang tingin sa screen. Ha? Uwi na agad kayo. Napaupo ako mula sa pagkakahiga nung magsalita si Jessie. Adi pa naman sure, ayaw mo pang umuwi. Tanong naman ni Andy dito. Kahit madilim kita ko kung paano napasimangot ang babae, mukhang inalala niya pa rin kung sinong susundo sa kaya dito. Sa bagay sa aming lahat, siya lang yung walang kasama. Hindi gaya kung meron si Andy at Renz, yung magkaibigang Drake at Warren, saka ang magpinsang si Mitch at Allen. Wag mo na munang problemahin yun, walang uwi hanggang walang susundo sayo, wika ni Mitch na nandon sa huling gawi. Magkahanay lang ang pwesto, ako, Andy, Jessie at Mitch. Pinili ko na lang sumandal sa pagkakaupo at nag-aksaya ng oras hanggang sa makatulog. Kinabukasan ramdam ko ang sakit ng katawan bago naisipang bumangon. Kaming dalawa na lang ni Andy ang naiwan sa higaan, mukhang nandun na sa labas ang dalawa. Pagkalabas ko ng pinto ay bumungad si Jessie. Gising ka na pala, may almusal na sa dining. Tatawagin ko lang yung isa, tumango ako bilang pagsang-ayon. Hindi pa man din ako tuluyang nakaabot ng sala, ay bumungad na naman ang kakaligong si Warren. May tawel pa ito sa gilid ng balikat habang ginugulo ang basang buhok. Good morning Erin, another day, another me. Kain ka na. Dumaan lang ito sa akin kaya di ko na lang ito sinagot, mukhang good mood pa naman. O Erin, may almusal na sa lamesa. Kain ka na nagulat ako nang makitang magkatabi si Mitch at Renz, nakatingin lang ang lalaki sa hawak na phone bago tumingin sa akin nung magsalita ang kasama. Tumango na lang din ako at tinahak ang dining area. Kasalukuyang lumalamon sina Allen at Drake habang may inabot na panibagong siginang. Good morning po, nahihiya kong bati sa kanila. Good morning din, kain na iha bago pa maubos nitong mga kasama mo, pabirong wika nito. Hindi po ako, siya talaga ang umubos ng pandesal promise. Tukoy ni Drake sa inosenteng si Allen. Kakaupo ko pa nga lang. Nagpatuloy lang kaming kumain nang dumating si Andy kusot-kusot pa rin ang mga mata. Ang aga niyo naman. Siyempre uwian na. Sulpot ng bagong ligo na si Warren. Anong meron dito at talagang gumising pa talaga ng maaga para maligo? Nakaligo ka na? Ngumiti lang ito sa nagtatanong si Andit saka umupo at kumuha ng tinapay. Kumain ka na dyan, wag mo kong masyadong tingnan alam ko namang nagwagwapuhan ka sa akin ngayon, sabay kaming napaubo ni Allen sa pinagsasabi nito, kaya agad natawa si Drake nung makita ang reaksyon ng kaibigan na dismayado. Nang mahismasan ay wala na ring umimik dahil seryosong kumakain. Dumaan si Jessie sa likod ni Warren na may dala-dalang mga gamit, mukhang maliligo. Oh, maliligo ka? San si Mitch? Si Mitch? Nasa sala kasama si Renz, di mo nakita.
Nakikinig lang kami kina Andy at Jessie, di yata napansin ito na kanina pang nag-uusap yung dalawa sa sala. Ano kayang pinag-usapan ng dalawang yun? Naalala ko kagabi na hindi mapakali si Mitch kakatanong tungkol kay Renz. Baka tungkol sa nangyari. Yun lang naman yung hilig nilang pag-uusapan, lalo pat hawak-hawak ni Renz yung phone kanina. Pero pwede namang magkwentuhan sila kasama kami, kailangan talagang isekreto. Malamig na kape mo. Di ko napansin ang presensya ni Drake nung hinawakan nito ang tasa na nasa harap ko. Tiningnan ko lang ito ng ilang segundo at saka naisipang sumagot. Ha? Hindi pa, bakit? Wala naman, di mo na kasi iniinom, agad kong kinuha ang tasa at uminom rito, baka ano pang masabi nitong katabi ko. Ba't mo naman ako binabantayan? Tanong ko sa kanya nang di na tinitingnan. Hindi kami masyadong narinig ng mga kasama dahil busy ito sa pagkwento. Sadyang napansin ko lang, wag mo nang isipin yung dalawang yun, liningon ko siya na may kunot sa noo. Ang tsismoso talaga ng lalaking to, nagtaas baba ang mga kilay nito, nagpapakitang tama ang hula niya. Sino ba naman kasing di mapaisip kung umagang-umaga ganun na lang yung bumungad sa'yo? Pwede namang magkwentuhan na kasama kami. Pero ba't ko nga ba iniisip yung dalawang yun? Di magkwentuhan sila magdamag, wala namang pumipigil. Mag-isang oras rin ang naging almusal namin, naikot pa namin yung bakuran nila ginang na may mga tumutubong kamatis at kakao sa gilid. Kaunting kwentuhan sa may-ari bago ito bumalik sa kabilang bahay. Kaya pala sobrang laki masyado kung dalawang bahay tapos silang dalawa lang naman nakatira, wika ni Drake. Bumalik na ng kabilang bahay si Ginang matapos kami pinaghandaan ng agahan, boarding house pala ang tawag doon, karamihan sa mga nakiupa ay yung mga taga San Lorenzo na nag-aaral sa bayan. Habang tong isa naman ay sa mga anak niya, pero doon sila sa kabila namamalagi. 5 lang kaming nandito, tong dalawang lalaking magkaibigan at si Mitch at Jessie. Si Andy kasalukuyan pa ring naliligo, habang yung dalawang lalaki mukhang wala sa mood lumabas ng bahay. Wag na lang kaya muna tayo umuwi. Gusto ko pang tumira dito, wika ni Warren, habang patuloy pa rin kaming naglilibot dito sa bakuran. Uwi na ako no. Maiwan kang mag-isa. Kailangan na nating umuwi Warren, may graduation pa. Napahinto ako nang marinig si Mitch, naalala ko na naman na bukas na pala iyon. Kinapa ko agad magkabilang gilid at nang maalalang hindi ko nga pala dala-dala yung phone. Agad nagsunahan papasok ng bahay ang dalawang lalaki, tila may nakalimutang bagay na ngayon lang naalala. Naiwan kaming 3 sa bakuran, kaya wala kaming choice kundi ang sumunod dito. Naabutan pa naming seryosong nakatutok sina Renz at Warren sa kanyang phone. Nakatambay pa rin sa sala. Nang mapansin kami ng dalawa ay agad tumayo si Renz. Where is Andy, Erin? Tell her to get ready, so we can go home later, hala agad. Tanong ni Jessie na nakasunod sakin. Tiningnan ko ulit si Renz na naabotan ko pang sumulyap kay Mitch at ibinalik ang tingin sakin. Sige, sagot ko rito at saka inunahan si Mitch sa daan papunta ng kwarto. Dumiretso ako sa pwesto, sa gawing may pinakagilid kung saan nakalatag pa rin ang mga higaan. Nakaligpit na ito pero hindi pa rin naibalik sa lalagyan. Agad kong kinuha ang phone at dali-daling binuksan ang data. May natanggap pa rin akong ilang mensahe mula sa messenger pero wala akong balak buksan iyon. From, Mama mag-text ulit ako mamaya kahit di ka nagre-reply. Huwag kang lalayo kay Andy, tinitext siya ng Tito Mike mo. Pupunta kami mamaya dyan pagkatapos ng work. Napabuntong hininga na lang ako sa nabasa. Hindi ko alam kung ma-excite ako dahil uwi na. O malulungkot dahil babalik na naman kami sa dati. Liningon ko ang dalawang babae na inaayos ang mga gamit na nailabas mula kahapon. Sunod ka na Kath, nakatalikod ako sa pinto, kaya hindi ko nakita si Andy nakakagaling lang maligo. Binilisan ko na lang yung paghanap ng masusuot saka lumabas ng kwarto. Nakaupo pa rin yung dalawang lalaki sa sala nung makadaan ako. Saka dumiretso ng banyo at maligo. Inabot yata ako ng ilang minuto dahil sa lubos na pag-iisip sa mga nangyari. Parang wala akong gana, basta ang alam ko lang gumagalaw pa rin ako at pinagpatuloy ang buhay. Lumabas ako ng banyo, medyo nagulat pa sa presensya ni Mitch, mukhang maliligo rin. Nailabas na ng kwarto yung ilang bag Erin, isunod mo na lang yung sayo, wika nito sakin, kaya tumango na lang ako at saka ngumiti. Ang tahimik ng dining area nung makadaan ako, kaya inasahan kong nakatambay ang mga ito sa sala. O, akala ko ba di kayo makakauwi ngayon?
Malayuan pa lang tinanong na ako ni Warren habang nakatayo ito sa may pinto. Mukhang nagpalit ang dalawang lalaki dahil sila na naman ni Drake ang nakatambay dito. Nakatayo tong isa habang nakaupo lang sa sofa ang kasama. Susunduin yata ako at kami rin, share ko lang matapos marinig ang sagot ni Warren ay napailing na lang ako. Kahit kailan talaga hindi to matino kausap. Ewan ko sayo, sagot ko rito at tinahak na ang kwarto. May sariling mundo ang dalawang babae nung makapasok ako, kaya agad ko na lang niligpit ang mga damit at inayos ito palabas ng kwarto. Anong oras daw tayo susunduin, Kath? Tanong ko sa kaibigan nung tapos ko nang iligpit ang lahat, seryoso itong nakatutok sa phone. Sabi ni Mama baka magkasabay daw sila ni Tito Mike, pero mukhang sasama rin daw yung ibang faculty, di ako sure, si Renz lang yung may alam. Napasandal na lang ako sa gilid sa kainayos yung sarili habang nagpapatuyo ng buhok. Magantay na lang ako sa maaring mangyari mamaya. Pero di ako makapagpigil na tanungin yung lalaki. Di pa rin talaga mawala sa akin ang mapaisip na baka di na naman ako sisiputin nila Mama. Ayokong umasa na dahil sa nangyari posibleng magbago ang lahat. Nasa kwarto pa rin si Renz? Tanong ko sa dalawang lalaki na magkatabing nakaupo sa sofa at mukhang busy sa pinapanood nito. Si Drake lang yung tumingin sa akin habang si Warren hindi talaga natinag yung tingin sa pinapanood. Ba't mo hinahanap? Wala, may itatanong lang, isagot ko sa kanya at umupo ng couch. Bad mood ka pa rin? Kanina pa yan agad ko siyang tiningnan pero wala akong makitang kakulitan dito. Hindi ang tsismoso mo kahit kailan, sagot ko, saka ibinaling ang tingin sa hinahawakang bagay. Kahit di ko bet mag-open ng data, wala akong choice kundi buksan ito. Uso tingnan yung friend request, baka masapawan yan, pinagsasabi mo. Di naman to Facebook ang daya mo naman, wag na nga lang kakahiya naman sayo, nagkibit balikat na lang ako sa naging sagot ni Drake. Pasimple akong nag-login sa Facebook, ilang segundo pa lang ay tila sasabog ang phone sa daming notifications. Anong pinaggagawa ko last week at dumami ng ganto ang nakaalala sa akin? Usog ka nga, bakit ba? Dalawa lang naman tayong nandito, boses iyon ng mga kasama, kaya di ko na lang pinansin. Taas baba kong tiningnan ang laman ng notification pero halos lahat dito puro naka-mentions at tag posts. Usog ka, rin tingin dito, tiningnan ko si Warren na ngayon ay nakatayo na, nasa harap ang phone mukhang balak kukuha ng litrato. Remembrance, baka sakaling di na kayo magkita. Awit haha, napakunot ang noo matapos marinig ang sinabi nito. Gago. Asus, kala mo talaga inis na inis, hindi na kami sumagot pa, pero wala akong reaksyong maibigay. Bumitaw rin naman ito at saka bumalik sa pagkakaupo. Pinaggagawa mo? Habol na tanong ni Drake sa kaibigan. Thank me later, tomorrow and in the future, iwan ko ba dito sa dalawang to, di pa rin talaga natinag sa mga nangyari. Halos kalukuhan ang alam. Where's your friend, Erin? Medyo nagulat pa ako sa boses ni Renz, kaya agad akong napaupo ng maayos. Kasunod lang nito si Allen sa likod, wala akong makitang reaksyon sa mukha ng tumawag sa akin. Talagang bumalik na ang pagkasuplado nito. Nasa loob pa ng kwarto, tanging tango lang ang sagot niya sa akin, saka umupo doon sa kabilang couch. Nananatiling nakatayo ang kasama, mukhang balak lumabas ng bahay. Ibinalik ko na lang ang tingin sa phone, nabuksan ko ang isang post mula sa notification. Ito yung post na may pabuyang 100,000 ang San Pablo, ngayon ko lang lubusang nakita ang pagmumukha ko. Litrato pa yata mula sa pictorials nung nakaraan para ilagay sa yearbook, kaya pala hindi masyadong pamilyar. May mahigit 2,000 reactions at daan-daang komento. Ubos na yung dalawang estudyante, may guro ba namang kasama, sayang, ang pogi pa naman. Kahit saang anggulo tingnan, yung guro ang may salarin, mga taong to kung makakomment hindi muna inalam ang buong storya. Schoolmate ko tong guy before, hindi ako naniniwalang may gagawin to sa mga students niya, manahimik kayo. Gusto nyo lang naman nung pera kung ano-ano pang sinasabi, di naman nakakatulong, napalunok ako matapos mabasa ang ilang komento. Walang pagdadalawang isip na nilingon ang lalaking nakaupo sa harap na couch. Ako lang pala ang walang alam sa kalagayan ni Renz ngayon. Po? Bakit po? Boses iyon ni Allen na nakatayo pa rin sa may pinto. Pakiramdam ko isa sa may-ari ang kausap nito. Liningon ko lang siya na nakasilip pa rin sa screen, gawa ito sa modernong disenyo. Ilang sandali pa'y tumambad si Ginang kaya napatayo kami.
May naghahanap sa inyo, kanina pa ako kinukulit ng mga kapitbahay. Maramdaman mong nangangamba si Ginang na humarap sa amin. Bakit po? Sunod na tanong ni Warren. Mayor, andito na sila. Pagbuksan mo kami ng pinto, dali-dali kaming nagtinginan matapos makarinig ng sigaw mula sa labas. Pilit pa nitong ginagalaw ang gate kaya nagkaroon ng ingay. Nako! Anong gagawin nyo? Nag-alalang tanong nito sa amin. Napagilid ako sa gawin nila Drake dahil kita yung likod ko kung titingnan sa labas. Anong nangyari dito? Sulpot ni Mitch na nakatawel pa, dala-dala ang mga damit nito. Hoy, magbihis ka muna. Ngayon lang yata natapos si Mitch sa pagligo at dali-daling dumiretso ng kwarto. Ilang sandali pa'y nakapasok na ang mga kapitbahay dahil mas lumakas ang boses nito. Kasalukuyan itong naghihintay sa veranda. Esther, buksan mo tong pinto. Taga-Regional D nandito. Boses iyon ni Manong Andres. Nagtinginan kaming lahat at walang gustong magdesisyon. Dumating din sina Andy at Jessie, tila nagtaka sa mga pangyayari. It's okay, we have to face this, tugon ni Renz at tumango sa gawin nila Allen at Ginang nakasalukuyan pa ring nakatayo sa pinto. Naupo na lang ako sa sofa at naghihintay sa maaring mangyari. Halos hindi kami magkasya sa upuan dahil tumabi sina Andy at Jessie. Nang mabuksan ni Allen ang pinto ay agad bumungad si Manong Andres, kasunod ang tatlong mga bisita. Pareho ang suot nito, maging ang kanilang vihi. Kahit hindi mo tanungin malalaman mo na agad na taga-media ang mga ito. Isang babae at dalawang lalaki. May kanya-kanyang dala, itong babae lang ang medyo lumapit sa amin, mukhang reporter dahil sa bagay na hawak nito. Habang yung dalawang nasa likod ay naatasan sa kamera. Napatayo kaming lahat at binigyang espasyo ang sala. Pinagitnaan si Manong Andres na nakaupo sa sofa, kasalukuyang tinatanong ng bisitang babae habang nakasilip kami sa gilid malapit sa dining area. 3 o 4 na beses sa isang linggo. May mga puno kaming binabantayan kaya pabalik-balik ako dun. Kaya lang kahapon, pauwi na ako nung makita ang grupo nila. Hindi ho ba kayo nagtaka kung bakit merong mga estudyanteng paggala-gala sa gubat? Nakatuon ang atensyon sa sala, parang may krimen na nangyari at si Manong yung isa sa mga witness. Yung mga kapitbahay ay nakaabang din sa veranda, tila nagmamatsyag sa mga pangyayari. Nang mapansin kong 4 na lang kami ni na Andy, Allen at Mitch ang nakatayo ay agad kong hinanap ang mga kasama. Tahimik lamang itong naghihintay sa may dining area, kaya napasyahan ko na rin ang umupo. Kapansin-pansin si Jessie na seryosong nakatutok sa hawak na phone. Nilibot ko ng tingin ang mga kasama na nakatingin rin pala dito. Jessie, may susundo na ba sayo? Pabulong na tanong ni Warren. Hinintay namin ang reaksyon nito, ibinaba niya ang phone at naisandal ang pisngi sa mga palad tila problemado. Renz, hinahanap ka, sabay kaming napatingin kay Allen matapos marinig ang boses nito. Umabot yata ng 2 oras bago umalis ang mga bisita. May ilang kapitbahay pa ring nag-usap-usap sa veranda, tila tinatanong si Manong Andres sa mga pangyayari. Nagtagal lang naman ang mga bisita kakatanong sa pahayag ni Renz. Masyado yatang naapektuhan ang lahat sa mga komentong nabasa sa social media. Balitaan ko na lang kayo, rinig namin ang boses ni Manong, mukhang umalis na ang mga tsismo sa mga kapitbahay. Tahimik lamang kami nung pumasok ito, kasalukuyang naghihintay sa sala. 12:00 na pala, nakahanda na yung tanghalian sa kabila. Okay lang ba kung dun kayo kakain? Hinintay kong sumagot ang mga kasama na wala pa ring ganang kumilos matapos ang nangyari. Sige po, may problema ba? Sunod na tanong nito kaya dali-dali kaming napatayo. Nako, wala putara na? Sagot ni Drake at umuna nang lumabas ng pinto. Grabe, nakakagutom pala maging artista, luhang kapal, huminto si Warren at agad na lumingon. Kaya na-stuck kaming nasa likod nito. Bro, ano ba? Kumunot lang ang noo nito matapos marinig ang boses ni Allen. Itong si Andy, pagsabihan niyo nga, nagpapapansin na naman tise. Hanggang kailan kaya magkakaayos tong dalawang to? Mukhang hindi na yata. Naging tahimik naman sila nung nakaraang araw. Kung saan mag-uwian sa kaulit magbabangayan. Magkahanay lang kaming nakasunod papunta ng kabilang bahay. Halos pareho ang disenyo pero mas maluwag ito. Siguro nasa 6 ang kwarto dahil 3 magkabilaan. Tanaw na namin mula sa sala ang mga nakahandang pagkain sa dining area.
Nakaupo na rin ang dalawang lalaking nangungunang naglakad kanina. Walang masyadong umimik nung magsimula na kaming kumain. Panay tingin lamang ang ginagawa nito. After nito di na tayo magkikita, bigla ang basag ni Drake sa katahimikan. Nagpatuloy pa rin ito sa paglamon habang kami napaisip sa sinabi nito. Anong hindi? Parang di magkapit-bahay sagot ni Warren dito. Hindi ikaw napasimangot ang kaibigan saka nagpatuloy kumain. Nagpaparinig ka lang naman kay Erin, nagulat ako sa sinabi ni Warren, kaya napatingin ang lahat sa direksyon ni Drake na tila pinipigilan ang paggalaw ng mga mata. Anong meron, Drake? Tanong ko dito habang nagpatuloy pa rin sa paglamon. Ha? Wala, malay ko dyan kay Warren, sos, sinabi mo pa ka, agay. Ano ba bro? Nagtaka kami sa pinaggagawa nitong dalawang magkaibigan. Mukhang pinipigilan ni Drake ang gustong sabihin nitong isa. Masyado kang maingay, kumain ka na dyan. Napabusangot na lang si Warren at nagpatuloy kumain. Okay lang ba kayo dito? Napalingon kaming lahat kay Ginang na may dala-dala na namang soft drinks. Kita ko kung paano na-excite ang mga kasama, maging ako ay nakaramdam na rin ng uhaw. Pwede ba kaming bumalik dito? Warren. Halos sabay naming suway sa nag-iisang lalaking puro kalokohan ang alam. Ay naman syempre, kung kailan nyo gusto, malumanay na sagot ni Ginang. Salamat po, pero wag ho kayo maniwala dyan. Gusto niya lang dito dahil maraming pagkain, agad na sabi ni Andy na katabi ko lamang sa kanan. Ay grabe siya. Naubos mo nga yung ulam oh. Nahiya naman ako sa pangatlong balik ng plato mo, ay mga batang to, tigilan nyo yan. Welcome kayo dito palagi, napailing ako sa walang katapusang bangayan ni Andy at Warren. Matapos ang ilang minuto ay bumalik na rin kami sa kabilang bahay para makakain na rin sina Manong at Ginang. Nakalabas na ang lahat ng mga bagahe sa sala, habang wala kaming magawa kundi ang maghintay sa kanya-kanyang tawag para sunduin. Mag-aalas 2 na ng hapon, tirik na tirik ang araw sa labas, kaya nakatambay ang ibang kasama sa veranda para magpahangin, masyadong mainit sa loob. Wag na kayong mag-alala, may susundo na sakin, wika ni Jessie matapos ibaba ang phone. Ninisyan ko lang siya at napaupo ng maayos sa couch na hindi naabutan ng sinag ng araw. Kaming tatlo lang ni Allen at Jessie ang nanatiling nandito sa loob. Habang yung 5 ay nasa labas. Allen, kanina ka pa nakatayo dyan, okay lang, baka makatulog ako pag upo, gigisingin ka na lang namin, may upuan naman sa labas, nakikinig lang ako sa usapan ng dalawa. Komportabling nakaupo sa kabilang couch si Jessie habang tong lalaki ay nakapwesto na naman sa may pinto. Dati ba tong aso sa past life niya? Ang hilig mag-abang sa pwesto na to, kulang na lang sa labas tatahol ba't hindi siya masyadong maingay. Ilang minuto akong nakikinig sa usapan ng mga kasama, maging yung kwentuhan sa labas ay abot hanggang dito. Pinag-usapan pa rin yung nangyari kaninang umaga, lalo na yung mga bisita at sa mga maaring mangyari pagbalik namin. Hindi ko na malayan ang mga pangyayari dahil napaidlip na lang ako. Sandali nga lang maaga pa naman o ano ba Angelo, andon na si Warren sa labas, ano pa bang hinihintay mo? Nakarinig ako ng panibagong boses kaya napamulat ako agad. Nilibot ang tingin at napaupo ng maayos ng madatnan si Renz na nakaupo sa kabilang couch. You okay? Ha? Anong nangyari? Tanong ko sa kanya, pansin ko rin na wala na ang mga bagahe sa sala. Kasi, mauna ka na. Boses iyon mula sa labas. They're leaving now, di ko mapigilang alamin ang pinanggalingan ng boses. Kinusot-kusot ko muna ang mga mata at inayos ang sarili. Hindi pa man rin ako nakatayo ay pumasok si Drake at napahinto nung magtama ang tingin namin. Nag-iba ang aura nito, kaya nagtaka rin ako dahil baka merong nangyari. Gising ka na pala, anong nangyari? Tanong ko rito at tumayo. Inunahan ko siyang lumabas ng pinto, una kong napansin ang ibang kasamahan na nakatayo na sa labas. May nakita pa akong hindi pamilyar na mukha, siguro mga kapitbahay na naman. Drake, ang tagal mo raw. Tara na. Boses iyon ni Warren dahilan para mapunta sa amin ang direksyon ng tinginan nila. Aalis na rin yung iba, mahinang boses ng kung sino sa tabi. Di ko tuloy napansin si Allen na nakaupo sa gilid at may katawagan. Katabi nito ang mga bagahe namin na pinagsama-sama sa isang upuan. Oh, tinatawag ka na Drake, nilingon ko sa lalaking nakasunod sa likod ko. Sige, ingat kayo, wika ko at pumagilid para makadaan siya.
Pero lumipas ang ilang segundo ay nakatayo pa rin ang lalaki, tila hindi mapakali. Tanaw ko sa labas kung paano nainis si Warren at akmang papasok na naman ng gate. Sige, ingat ka palagi Erin, mahinang wika nito sakin at naglakad palabas. Yes, I'll tearside to ask someone here. Boses iyon ni Renz nakakalabas lamang ng sala, nakasandal pa rin ako sa may upuan dito sa gilid. Tanaw ko sa labas sina Jessie, Mitch, Drake at Andy na seryosong may pinag-usapan. Now? Yes, she's with me. Okay, we'll wait, di ko inasahang magtama ang tingin namin ni Renz, matapos ibinaba ang tawag kaya napaiwas na lang ako at agad na tumayo, balak alamin ang pinag-usapan ng mga kasama sa labas. Where are you going, Erin? Dito lang sa labas, bakit? Nothing, secure your bags first. We'll go home any minutes from now, tumango lamang ako dito at nagpatuloy sa paglakad palabas. Hindi pa man rin ako nakadaan ng gate ay tumingin na ang mga kaibigan sa gawi ko. Anong oras, kayo uwi Renz? Tanong ni Mitch, mukhang nasa likod ang tinutukoy. Hindi ko na kailangang lingunin ang taong nakasunod sa akin, kaya nagpatuloy akong lumabas ng gate. Minutes from now agad-agad, gulat na tanong ni Andy, mukhang walang balak umuwi. Ngayon ko lang napansin ang puting sasakyan na nakaparada sa gilid. Hindi mo ito makikita kung andun ka sa loob ng bahay. San si Warren? Ba't ikaw lang nandito? Di kayo magsasabay? At siya talaga una mong hinanap, kumunot ang sarili kong noo matapos marinig ang sagot ni Drake. Nakatingin ito sa malayo pero pansin mong di ito direktang nakatutok dito. Napano ka na naman, nagtataka kong tanong sa kanya. Kung babae lang to pag-iisipan ko talagang may dalaw na naman. Wala, nandun si Warren sa sasakyan, puntahan mo na lang, itinitigan ko lang siya hanggat magtama ang tingin namin. Anong problema ng lalaking to? Agad itong umiwas kaya napatahimik na lang din ako sa gilid. Drake, andyan na si Manong, magpaalam na kayo, boses niyo ni Mitch kaya napasunod rin ako sa tinutukoy nito. Tumango lang ang lalaki at diretsong tinahak ang sasakyan gaya ng sinabi ni Mitch. Mukhang si Manong na lang pala ang hinintay nito para makaalis. Sandali, mukhang sila na rin to, di ba Kath? Ang alin? Sinundan ko ang tinitingnan ni Andy, mas malapit ako dito sa kaliwa pero unang nakapansin si Andy na medyo malayo sa akin. Pamilyar nga ang papasok na kulay itim na van, ito yung palagi kong nakikita na nakaparada sa school, halos lahat yata ng estudyante sa amin makakilala dito. Erin, bagyo, liningon ko ang boses ni Allen na ngayon lang naisipang lumabas ng bahay. Karga-karga nito ang bagahe namin ni Andy, habang nakasunod ang walang reaksyong si Renz, dala-dala pa yung 2 plastic bags na puro labahan yung laman. Alam ko, halos mga babae lang naman yung dumadami ang gamit pag-uwian na. Kahit kasya naman lahat ng dala namin, hindi rin nadagdagan. Nawalan pa nga. Pero ewan, di talaga kinaya. Nagdalawang isip tuloy ako kung paano ko kukunin sa kanya. Kung diretso kuha lang o may sasabihin pa. Naghihintay pa rin si Renz na kunin ko yung isang hawak nito. Kaya lang, medyo nakakatakot talaga ang oras niya ngayon. Nakakahiya rin dahil kanina pa ako sinabihan na i-secure muna yung bags. Tapos siya rin pala gagawa. Salamat, umiwas ako agad nung pumalpak yung sinabi ko. Ba't pa kasi ako nagsalita? Nakakahiya. Agad natili ni Andy nung makita si Tita Mira. Kahit ilang distansya yung layo ko rito, kita ko kung paano napaiyak si Tita. Di ko mapigilang mapalunok dahil sa pilit na pagtago ng emosyon. Lumapit din sa gawin namin yung ilang teachers, kaya medyo nagulat rin ako. May parating Mitch sa inyo yan? Hindi, maya-maya pa yung sa amin. Ikaw? Anong oras ka susunduin? Pagkatapos yata ng shift ni Kuya, siya lang naman marunong mag-drive, sabay na lang tayo, para di ka maiwan dito, ewan ko ba pero biglang akong kinabahan sa oras na to. Sure akong hindi to sila mama, ibang-iba dito yung sasakyan nila. Mukhang sinusundo ka talaga ng mommy mo Sir Lau, rinig kong sabi ng isang tiher, magkalapit pa rin kami. Habang si Andy ay andon na sa loob kasama ni Tita. Sunod-sunod ang paglunok ko. Pati pala dito, di ako kayang sunduin nila mama. Sa bagay, ano pa bang bago? Pilit kong baguhin ang takbo ng isipan, ayokong makitang kawawa at mag-isa sa oras na to. Sana nga baka nahuli lang, matatanggap ko pa yun. Erin? You okay? Nakaramdam ako ng kamay sa may balikat.
Nagtama ang tingin namin ni Renz kaya umiwas agad ako. Tinanguan ko lang siya at hinintay na huminto yung panibagong sundo. Maganda rin siguro ang mommy ni Renz, syempre may pinagmanahan. Wala kaming ideya kung buong pamilya o yung mommy niya lang ang nasa loob nito. Jessie, may susundo na sayo. Meron na Drake, di pa pala kayo umaalis? Ewan ko ba dyan, di mapakali, ilang minuto na lang bro, mas panatag yung loob ko pag lahat tayo makakauwi, panindigan mo yan, sermon talaga ang abot mo mamaya. Kahit nakatutok yung tingin ko sa mga bagong dating ay rinig na rinig ko pa rin ang pinagsasabi ng mga kasama. Si Andy na lang pala yung kulang, halos kumpleto na. Renzi, natigilan kami sa babaeng papunta sa gawin namin. Di ko na malayang nahatak ako ni Jessie kaya nabigyang espasyo si Renz na nasa likuran ko kanina. Nagulat rin yata si Renz sa agad na pagyakap ng babae, hindi naman sila magkamukha kaya posibleng kapatid niya to. Magkasing tangkad lang siguro sila ni Andy kaya napakaliit tingnan kung itatabi kay Renz. Chicks, ISVV, tigilan nyo yan, napatingin pa si Renz sa amin kaya pilit niyang iniiwas ang babae, nahihiya yata. Malamang jowa niya to, well maganda naman, cute, makinis. May lumabas ulit na babae pero hindi ito lumapit sa gawin namin. Mommy niya to lumapit si Renz doon kaya napasunod yung girlfriend niya pabalik ng sasakyan. Maganda yung mommy niya, elegante, makikita mong may ipagmamalaki talaga. Ba't kaya di natin natanong kung may kapatid pa siya? Mukhang wala yata, wow Mitch, alam na alam, sige tanungin mo, sabi ko nga wala, mukhang dalawa lang yata yung susundo kay Renz. Magilang minuto na rin mula dumating yung mga sundo ng mga kasama, kaya imposibleng kasabayan yung sasakyan nila Tito Mike. Ano pa bang inaasahan ko? Wala namang bago. Pagod na akong umasa, sasabay na lang ako kina Andy. Uy, aalis ka na? Boses iyon ni Warren na ikinalingon ko. Napabuntong hininga ako matapos tumingin sa kanila. Mauna na kami sa inyo guys, ingat kayo sa biyahe, wika ko rito at saka ngumiti. Erin, hindi pa man rin ako makaalis inyakap ako ng biglaan ni Jessie hanggang sa naramdaman ko na lang na naipit na ako sa gitna. Nakisali yata lahat kahit si Jessie lang ang may balak nito. Di ko tuloy maiwasang mapangiti kahit halos di na ako makahinga sa ginagawa namin. Uy Drake, gustong gusto ah.